Okay guys, for today's video, I think merong recently update si GoTime about their service regarding more time. And nakita ko rin to sa analytics ng aking YouTube wherein sometime ago, few months ago na yata, 4 months ago, nag-release ako ng video about more time, which is this. And then, yeah, after kasi ma-release ang video, usually yan, bababa yung views niyan. And then, kapag bumaba yung views, yan, napaka-stagnant na. And then eventually, couple of days ago, nakita ko bakit parang biglang nag-spike ang views ng video na to, which is si More Time nga by GoTime. So, nagkalkal ako over the internet and it turns out na nagkaroon ng recent approvals ng mga accounts na inoferan ng More Time. But to tell you the truth guys, hindi po ako kasali doon. Pag-uusapan natin yan kasi merong interesting facts na I wanted to point out about this More Time service. And kung gusto nyong malaman kung ano yan, edi samahan nyo ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here on my channel, I do reviews about personal finance na meron na akong experience or meron na akong knowledge na ginawan ko na ng videos and playlist na makita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Before we head over dun sa sinabi kong kailangan kong i-point out sa inyo about the service of GoTime, which is More Time, brief background muna. Reviewin muna natin kung ano ba itong More Time na to. Basically, More Time is a buy now, pay later service na ino-offer ni GoTime Bank. GoTime Bank is one of the 6 digital banks right now na nagsisimula pala mag-offer ng kanilang mga loan service. Etong More Time na to ay hindi siya yung regular mo na S-Pay Later, Atome, Bilis. Kasi magagamit mo lang to in up to 90 days or 3 months lang. Basically, bibigyan ka ng credit line or credit limit ni GoBank. For example, sabi ni GoBank, bibigyan kita ng 100,000 na credit limit. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig bang sabihin nun na pwede kang umutang ng up to 100,000? Well, hindi po. Kahit binigyan ka ng credit limit, magdidepend pa rin ang pwede mong gastusin or pwede mong gamitin based dun sa available balance ng inyong GoTime savings account. Magulo ba? Well, parang magulo nga. Parang it turns out na parang kailangan mo mag-maintain ng pera sa inyong GoTime account before kayo makapag-avail ng More Time na buy now, pay later. Para siyang secured credit card kung maihahambing natin. Pero they classified it as a buy now, pay later. Hindi ko alam bakit ganito ang implementation dito sa Pilipinas. Remember, yung GoTime ay partnership between Gokongwei Group of Companies and the Time Bank. Kilala itong Time Bank sa ibang country. I'm not sure if sa Africa ba to. But Kuya Editor, pakilagay na lang kung saan, which is yan. And dun sa Time Bank, ang nakalagay sa More Time nila is interest-free. Bakit dun sa Time Bank interest-free? Yung buy now, pay later nila na More Time, pero dito sa Pilipinas, may interest. Bakit nga? So, ang mangyayari dyan, let's say, meron kang 100,000 pero ang laman lang ng inyong bank account ay 10,000. Ang pwede mo lang gamitin is times 4 ng inyong available balance. Ibig sabihin, 10,000 times 4, up to 40,000 lang ang pwede mong gamitin. Kasi kunyari, 40,000 ang item na bibilin mo. And guys, magagawa nyo lang to if you're going to scan to pay using QRPH na pang merchant. So, kapag nag-scan kayo ng 40,000, yung 10,000 na available balance nyo ay ibabayad na kagad yun as a down payment. Then, in the rest na 30,000 ay babayaran nyo in the next 30, 60, and 90 days. So, ganun siya nag-work. Kahit pa paano naman, nautang mo yung 75%. Kung gano'n naman pala, ano sinasabi mo, Pat Quinto, na kailangan naming malaman about this More Time na to? Eto na nga yun. And hindi ko rin to na-analyze during the first time na ni-review ko. And nabasa ko lang din to sa isang Reddit user na pinoint out nila, which is may point nga talaga. Ito, basahin natin. Sabi dito, tama ba intindi ko sa More Time ng GoTime? Bigla na lang nag-notify today na meron na akong More Time. Check ko kung sulit pero medyo nalito ako or pwedeng tama ako. Sabi niya, example, magbabaraw ako ng 3,000 with 2.49% na interest monthly. Yung down payment shoulder ko parang 75% lang ng 3,000 ang maluloan ko. Pero ang interest nila is based on 3,000 pesos. Hindi ako maalam sa ganito kasi wala akong loan and credit card. Thanks sa sasagot. Okay, so kung makikita natin yung screenshot niya dito, 3,000 yung loan amount. Babayaran niya na kagad yung 824.70, basically 1/4 or 25% yung babayaran niya
on the spot. And then the remaining will be paid in the next 30, 60, and 90 days, which is same amount din naman. So, bali ang nangyari dito ay 3,000 pesos plus the installment fee na 2.49% per month daw, which is 298.80 pesos. So, tinotal yon. So, 3,298.80 dinivide sa 4, yun yung naging monthly amortization. So, clearly po dito na tama po yung pinoint out nung Redditor na kahit yung on the spot na 25%, meron ng interest. Which is, kapag down payment, hindi babawas sa principal yun, wala kang interest dapat. Pero in this case, nalagyan din ng interest yung down payment. Siguro ang tamang illustration dito is yung 3,000 pesos, i-minus niya yung 25%, tapos kunyari ang total interest pa rin ay 298, 2,250 plus yung interest na 298. Ito dapat yung dinivide sa remaining months ng installment niya. So, kung divided by 3, lalabas dapat dyan ay 849 pesos. Hindi dapat 824 pesos. Kasi nga, down payment yung unang binayad. Naintindihan nyo ba? And then, kung ganito yung gagawin nila, definitely, lalaki po ang interest. So, kung ika-calculate po natin yan, 3,000 pesos times 0.75 kasi 75% na lang po ng principal lang natira. So, 2,250 po. Tapos yung interest na 298.80. 298.80 divided by 2,250. Lumalabas po na 13.28% sa loob ng 3 months. I-divide po natin yan by 3. So, lumalabas po na 4.42 or 4.43% po ang interest at hindi po yung 2.49%. Kaya po, bumaba ng up to 2.49% kasi po, sinama po yung down payment. So, parang, ang lumabas po, mababa po ang interest because mas lumaki po yung principal. Ang naging principal ay 3,000 instead of the 75% na lang po. Ayan, kung ako po ang tatanungin nyo, okay po ba itong more time by go time? Well, I would not consider it as a 2.49% na interest. I would rather tell na nasa around 4 to 5% ang interest niya per month. Kung ako po yung nagpapautang, Bakit ko po lalagyan ng interest yung down payment? I think kahit si Home Credit, hindi naman ganito na yung down payment ay may interest. Ito pa po, example, dahil bumili po kami ng bahay. So, may down payment po yung bahay na binili namin. Binabayaran po namin yan. Hindi naman po iinteresan yung binayaran namin down payment. Ang iinteresan po dyan ay yung remaining na principal na natira na uutangin po namin. Yun po ang may interest. Hindi po kasama yung down. Di ba? Nag-guess niyo po ba? And even sa mga mga auto loan, ganun din po. Pag nag-down po kayo, hindi po interesan ang dinown nyo. Yung remaining lang po nung principal ang iinteresan. So, yun po yung gusto ko pong i-highlight. So, okay naman po pagkatiwalaan si More Time by Go Time dahil bank po yan. Pero, instead of assuming the interest at 2.49%, I would rather calculate it at 4 to 5% para safe and standard. So, for our question of the day, nakita nyo po ba yung point ko? Sa tingin nyo po ba, tama po ba talaga na may interest yung down payment o wala? Ano po sa tingin nyo? Ayan, let me know po sa comment section sa baba at may chance po kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway and also sa ating cellphone giveaway last na po for the month of August. Before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay John Julie Taduran. Sabi po niya, shoutout Sir Pat watching from Cam Sur po. Kay John Julie Taduran, yan, shoutout po sa inyo. Thank you so much po for watching and supporting my video. Maraming salamat po. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not, wala namang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para ma-receive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!